ka dito, Sarah. Panoorin po natin. Palpak siya dito eh. Hindi niya alam siguro kung itatapon niya o kinuha ko. Tapos binasa ko. Napakasimple nung pakiusap nung tao. Noong kampanya, Okay, kasi nung kampanya daw may mga request no sa mga kumakandidato, yung mga tao. Okay, so pakinggan natin 'to. May request kay PBBM no na may mga hawak daw na papel, nakasulat doon, bla 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 ganon. Okay, so pakinggan po natin dito. Dito po pumalpak si Sara Duterte. Panoorin natin. napapansin ko, di ba nakikita niyo sa footage, magbibigay yung mga tao niyan eh. Sobre request letter, hingi ng tulong. Mm. Hindi niya yan tinatanggap. Mm. So, hindi daw po tinatanggap ni PBBM yung mga request letter, di ba? O hindi daw po tinatanggap ng Pangulong Bongbong Marcos yung mga humihingi ng tulong. Kasi syempre, nangangampanya po sila eh. Di ba? So, pag nangampanya ka kasi, mga pre, di ba, bawal naman talaga yung yung halimbawa, may nag-request sa'yo, ganito, tulungan mo naman ako, ganyan-ganyan, hingi ng ganito, hingi ng ganyan. Alam naman po natin na bawal yon, 'di ba? Ano pong tawag doon kapag pinatulan mo yung mga nang humihingi sa iyo? Vote buying 'yun, okay? Vote buying. Klaro po? Vote buying, okay? So, ito yung ginawa ni Sara Duterte, Inday Sayad Lustay, also known as Piatos. Ito yung ginawa niya. Akala niya siguro masisira niya si PBBM dahil lang dyan. Okay, so ito po yung ginawa ng ating pinakatanga na Vice President. Panoorin natin. Hindi niya yan, di ba, kakamay, dadaan yung convoy, kakamay. Gaganayan niya yan. Tapos merong isang beses, di ko alam, baka siguro ginanon na talaga yung kamay niya at ginanon yung papel. So, magkatabi kami. Nahawakan niya yung papel. Tapos, hindi niya alam siguro kung itatapon niya o kinuha ko. Ay, kinuha mo? So, ikaw yung superhero pala. Kinuha mo eh. Tapos? Tapos binasa ko. Napakasimple nung pakiusap nung tao. Sabi niya, ito po kasagsagan po ito ng kampanya noon ng Uniteam. Okay. konting tulong lang sa dagdag kapital. Ako ay isang vendor. Napakaliit na bagay. Hindi niya binasa. Sabi, hindi niya man lang inattempt alamin kung ano yung kailangan ng tao. So sabi ko sa kanya, ako na nito. Sabi ko, huwag mo na isipin to, ako na. Tapos sabi niya, ikaw na ha, ikaw na bahala dyan. Sabi ko, ako na. So yun, meron akong experience na ganyan sa kanya. So maliwanag po dito, si Sara na po yung gumawa. Nangangampanya po sila noon, si PBBM at Sara Duterte. Hawak-hawak daw po ni PBBM yung isang papel. Diba? Tapos, ang nangyari po, si Sara Duterte kinuha daw at siya na daw pong bahala kasi yung vendor daw nanghingi ng kaunting kapital. So, ang sabi ni Sara Duterte, siya nang bahala. So, ibig sabihin, nabigyan niyo ng pera. Kaunting kapital, yung vendor na yon. So, ano pong tawag doon? Nangangampanya ka tapos binigyan mo ng pera yung vendor na yon. Anong po yung tawag doon? Vote buying. Nag-vote buying po pala itong si Sara Duterte noong ito'y nangangampanya kasama si PBBM. Diba? Mabuti na lang hindi tinulungan ni PBBM yun. Masisira po ang pangalan ng Pangulo kung ganon. Diba? Sasabihin ng iilan dyan, presidente nag-vote buying Tumatakbong presidente nag-vote buying So maliwanag po sa atin mga pre na nag-vote buying po pala ay si Inday Sayad Lustay Duterte, also known as Piatos. Diba? Siya po pala yung mahilig mag-vote buying. Klaro po, sa bibig niya mismo nang galing. Diba? So malamang kung ito may makakatakbo pa ito sa 2028, ganun din po yung gagawin nito. Diba? O siya na po yung umamin eh. Ano tawag doon? Diba? Siya na po mismo, galing na po mismo sa bibig niya na siya na daw po yung bahala.
Siya na daw po yung bahala, mga pre. Akala mo, Inday Sayad Duterte, superhero ka na. Mali. Palpa ka. O, sinira mo yung sarili mo, nilaglag mo yung sarili mo. Kasi imagine niyo mga pre, kung ako po, nangangampanya ka, kaway-kaway ako dyan, may mga tao, magbibigay sa akin ng papel, babasahin ko yan. Eh kung ikakapahama ko naman, bakit ko ibibigay? Diba? Tutulungan mo isang vendor, kaunting kapital lang, aabutan mo ng pera, anong tawag doon? Bumibili ka. Binibili mo yung boto ng taong yan. Yeah? Maling-mali po yan sa ating batas. So, yun po yung klaro dyan. Diba? So, kayo mga pre, anong reaction nyo dito? Comment down below para naman po ay mabasa po natin yung inyong kanya-kanyang opinion. Diba? Okay, so ngayon, idugtong po natin ito. Etong aso po ni Sara Duterte. Sino po ito? Walang iba kundi si Amy Marcos. O basahin po natin ito ayun po ito, post po ito ng News 5. Ano nakalagay dito? Sara Amy, sa 2028, ibinahagi ni Amy Marcos na sunod-sunuran lang umano siya kay Sara Duterte. Sinabi ito ng senadora ng tanungin tungkol sa pinalulutang na tandem nila para sa 2028 elections. Ayan kasunod ito ng pag-anonsyo ng bise sa kanyang planong pagtakbo bilang Pangulo. Hindi naman direktang sinagot ni Amy Marcos kung kinukonsideran niya ang panukalang tandem. So, yun. Malinaw po dito sunod-sunuran lang daw po si Amy Marcos sa mga utos nitong si Sara Duterte. Gusto ni Sara Duterte. Diba? Anong tawag dun? Aso. Asong ulol. Diba? Kahit mali, yung ginagawa ng kanyang amo, dahil aso siya, wala siyang magagawa. Kundi maging sunod-sunuran na lang po. Diba? So, ganun po, kaliwanag yan, mga pre, Amy Marcos, magiging sunod-sunuran lang kay Sara Duterte. Kahit mali. Intindihin na po natin yung aso. Okay? Pero kayo, maniniwala po ba kayo na etong si Amy Marcos kukuning Vice President ni Sara Duterte sa 2028? In case lang kung makatakbo pa ito si Sara Duterte kung hindi ito ma-impeach. Okay? Kukunin ba yan si Amy Marcos? Ako po, malabong-malabo pa po yan. Sa tingin ko, napakalabo. Bakit? Wala namang supporter yan walang supporter. Yan si Amy Marcos. Tingnan nyo nga nung eleksyon, muntik ng matalo. Kaunti na lang para malaglag. Kaunti na lang talaga para malaglag. Kaya ako po, naniniwala po ako na itong si Amy Marcos, ginagamit lang ito ni Sara Duterte. Pero hindi po ito papayagan ni Sara Duterte na siya yung makatandem sa 2028 elections. Naniniwala po ako dyan. Or di kaya, gagamit-gamitin lang. Di ba? Gagamit-gamitin lang. Pero yung pagkakatiwalaan talaga si Amy, hindi po yung pagkakatiwalaan ni Sara Duterte. Alam niyo kung bakit? Itong si Sara Duterte, mga pre, user to Di ba? Manggagamit to. So hanggat may napapala si Sara Duterte sa'yo, gagamitin ka ng gagamitin, Amy Marcos. Di ba? Pero never kang pagkakatiwalaan yan ni Sara Duterte. Bakit? Alam ni Sara, yung sarili mo ang kapatid, tinraidor mo. Tapos nag-e-expect ka na pagkatiwalaan ka ni Sara Duterte? Hindi niya gagawin yun. Pero ang gamitin ka, kayang-kaya niya. So, ganun po yun, yung pagkakaintindi ko dyan, mga pre. Kayo, anong reaction nyo dito? Comment down below para naman po mabasa natin yung inyong kanya-kanyang komento. Ayan. So, ngayon naman, mga pre, ibigyan naman po natin ito ng reaksyon. Etong, ayon po kay Defensor, VP Sara's alleged threat versus PBBM still unimpeachable offense. Ayan Impeachable naman po talaga yan, yung ikaw ay magbanta sa Pangulo ng Pilipinas. Lalo na't Vice President ka pa. Diba? Pinagbantaan mo na may kinuha ka ng tao, na in case patayin ka, ipapapatay mo to. Diba? So, malinaw po yan. Kahit sa mata ng mga Pilipino na lang. No?
malinaw po yan na maling-mali. At impeachable po yan sa mata ng batas. Okay? Ipapapatay mo si First Lady Liza Marcos, PBBM, Martin Romualdez. Nasa tamang pag-iisip ka pa ba? Tapos ngayon, sa interview mo, sasabihin mo na, kaya mo gusto maging Pangulo, hindi para gumante. Dito pa nga lang bilang Vice President, wala ka na, laglag ka na. Di ba? Oh, Vice President, gusto mong gumanti, gusto mong magpapatay, anong tawag doon? Diba? Tapos sasabihin mo, hindi ka gaganti pag nagpangulo ka. Ang gusto mo, magpangulo ka, tapos may kinuha ka ng tao na recruit na magiging Vice President, kasi ang gusto mo, na yung Vice President na yon, tutukan yung mga taong gusto nyong ipakulong, tapos ikaw magtatrabaho. Ano? Alam mo, Sara Duterte, wala akong nakita na nagtatrabaho ka ng matino eh. Wala. Amad ka? Vice President ka pa nga lang, wala na. Wala kaming nakikita nagtatrabaho ka. At teka lang, ano po ba yung ginagawa ng Vice President? Ang tutukan ba yung mga taong gusto nyong ipakulong? Hindi po ganun ang trabaho ng Vice President. Ang trabaho ng Vice President ay gabayan ng Pangulo, tulungan ng Pangulo. Kung ano man yung mga proyekto na gustong isagawa ng Pangulo, dapat nandun ka sa tabi niya. Tinutulungan mo yung Pangulo. Yun yung trabaho ng Vice President. Hindi trabaho ng Vice President yung magpakulong. Papakulong kita, papakulong kita, papakulong kita. Hindi ganun, Sara Duterte, bobo. Grabe ka. Asan yung utak nito? Nawawala po yung utak ni Sara Duterte. Tulungan nyo naman, hanapin nyo po. Kung mahanap nyo, pakihugasan na lang po. Wala baliktad mag-isip si Sara eh. Hindi ko alam, bakit ganun? Ilalagay ka dyan bilang Vice President para ipakulong daw yung mga gusto nilang ipakulong. Di ba? Boba? Kaya, ito si Sara, malala na, pero mukhang sa 2028 elections, hindi na po ito makakatakbo. Good luck na lang. Yan ang aga-aga pa, nag-declare ka na, natatakbo ka. Alam mo naman, matatakot yung mga kongresista. Na wag yung napaboran ka patungkol sa impeachment laban sa'yo. Nung siya yung nag-announce, natatakbo siya bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028, wala pong sumama sa kanya. Kaya ang ginawa niya, nag-recruit na lang. Nag-recruit na lang po. Alain mo yun. Recruiter ka na pala ngayon. Hindi ka lang pala call center. Recruiter ka na. Tama na. Hindi po siya tama, pero may tama siya. Okay, mga pre, ano reaction nyo dito sa kalukuhan itong ating Vice President na walang utak?